pinupuri ka namin. Aawitin ka pa namin, Lord Jesus. Hallelujah. May mga bagay na hindi ko hawak. Ang oras at aking buhay
Amen. So sabi nga sa pagkakataon ito talagang ibibigay natin yung oras natin, yung panahon natin, yung isip natin, pagpapasalamat tayo sa Panginoon. Ngayon po, dadako po tayo sa ating pananalangin para po sa mga bata. Kaya yan, tinatawag po natin sila dito sa harap. Bigay po natin ang pagpapala sa kanila. Hindi lang po si Adam, pero po yung iba. Labas na po tayo. Yan, si Natalie. Yan, tapos sila. So ito po yung isa sa mga obligation po bilang mga magulang at guardian ng mga batang ito. Yung patuloy na ilapit natin sila sa Panginoon, panalangin natin sila dahil sabi nga, mahal na mahal ng mga batang ito. Kaya gawin po natin yung ating part. Yun po, una po natin mga kamay sa kanila. Tayo po manalangin sa mga batang ito. Pasalamat po natin sila sa ating Panginoon. Tayo po manalangin. Panginoon Jesus, salamat Lord sa privilege na ibinigay sa bawat sa amin. Pinili mo bilang magiging kanilang mga guardian ng mga magulang. Kaya ang Lord sa pagkakataon ito, itataas namin sila sa iyo. Magpapasalamat kayo Panginoon sa bawat buhay na ibinigay mo sa kanila. Hindi namin pa ng protection, ang iyong guidance, ang iyong pangunguna sa kanilang buhay. Ganyan pa ng knowledge and wisdom na kakailanganin nila Lord sa kanilang pag-aaral. Alam namin Lord na mahaba pa yung kanilang tatakbuhin sa buhay nito. Pero alam namin din Lord, nagtitiwala kami sa iyo, na magiging maganda lamang ang buhay nila kung titiwalanin nila bilang sarili ng Panginoon at tagapagligtas. Kaya Lord, pagpalain mo po sila, at Diyos sa Panginoon mga magulang at guardian. Po aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. So, okay po. Yan, mga ulang pa rin sila. Okay, so ngayon po natapos tayo sa ating story. Pero ganyan po ating ginagawa. Unahin po natin palagi ang pasasalamat sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Kaya bago po kayo ng galaw, tayo po magpasalamat sa ating Panginoon sa lahat ng biyaya na binibigay po sa atin. Panginoon Jesus, salamat nga po. Salamat Lord sa pagkakataon. Salamat Lord sa lahat ng biyaya na binibigay sa amin. Lord, tunay na sabi mo nga Lord na sa iyo kami dapat pupurin ng papasalamat o sa kadahilan ng mga bagay nito. Kaya Lord, gawin niyo pong masaya aming puso, maligaya sa pagbibigay para sa iyo. Tunay na pagpalangin mo ng bawat sa ating dito. Dalangin din namin ang Diyos ng tagapag-ingat nito, dahil binagbawas sa puso amin. Hindi Lord, tinataas namin sa iyo ang lahat ng kaloob nito. Kung ang dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. So yun po, meron po ko share sa inyo. Baka inaantay ko ni Pastor. So, ito po yung regarding po sa prayer. Sino po ba yung naniniwala na palaging meron ginagawa ang Panginoon sa ating buhay? Yeah. So, pero, yun nga, no? Andyan yung faith. Sabi nga, andyan yung faith. So, meron daw pong isang, sabihin natin, isang maliit na, tawag dito, komunidad. Inisip ko pa sa Tagalog, komunidad. Maliit na, so meron sila doon isang tinatawag na leader, si Kapitan. Hindi po si Senior. So, dito po sa komunidad na ito, sabi nga po, bless po yung lugar nito. Bakit po? Dito po sa lugar nila, marami po silang, maganda po yung kanilang lugar. Meron po silang magagandang mga pananim na gulay, meron silang masaganang, ibig sabihin meron silang mga alagang hayop. At sa lugar din ito, hindi na nila kailangan pang sabi lumabas para bumili ng kanilang mga pangailangan dahil nandun na po sa lugar nila. At sabi nga masaya yung mga tao na nakatira dito kasi nga hindi sila nahihirapan. Doon po sa lugar nila, pag kailangan nila ng ganito, pagkain, so meron po silang nakukuha agad. Kung kailangan nila mga gulay, meron po silang mga pananim. Kung kailangan po nila ng yung mga meats po, o yung mga karne, so meron po silang mga alaga, mga hayop. So yun po, talagang blessed po yung kanilang lugar. Pero, dumating po yung pagkakataon na nagkaroon po ng problema yung kanilang komunidad. So nagkaroon po ng tagtuyot. Yan. So nagkaroon po ng kakulangan sa supply ng tubig. At dahil dyan, so hindi po sila makapagtanim ng maayos, hindi po nila maalagaan yung kanilang mga alagang hayop. At na dumating na sa punto na kailangan nila lumabas dun sa kanyang
sa kanilang lugar para bumili po ng mga pangailangan sa labas po. At sabi dito, so na-experience nila yun sa medyo mahabang panahon. At naisip nila, mukhang meron silang kailangan gawin. Siyempre itong si Kapitan, nagpatawag po ng meeting. So pinatawag po niya yung mga tao sa kanilang lugar at pinag-usapan po nila kung ano yung naging problema. At naisip po niya na ito na yung pagkakataon para magkaisa-isa sila at magkasundo sa isang gagawin. Ano po yung naisip niyang gagawin? Naisip po niya na magkaroon po sila ng isang araw ng pananalangin. So sabi niya sa mga kasama niya, pwede ba? Dahil alam natin na dumadaan tayo sa pagsubok, pwede ba na magsama-sama tayong manalangin? So ngayon magkakasundo tayo, alas 6 ng gabi, ay babagoy ko po, alas 7 po ng gabi, ito pa doon sa Thanksgiving night. So alas 7 po ng gabi, magkita-kita po tayo. Sabi po ni Kapitan dun sa kanyang mga kasama. Dito, magkakaisa tayo sa isang panalangin na mananalangin tayo na dapat bigyan tayo ng ulan ng ating Panginoon. So nagkasunod po sila, agree, yung mga tao, sige po, pupunta po kami dyan, alas 7 ng gabi, mananalangin po tayo. So ito na nga, dumating na yung oras, last Wednesday of the month. At dumating po yung mga tao. So pagdating po nila sa lugar, dahil ito yung napagkasundo nila, alas 7 ng gabi, magpe-pray po sila. Tiwala po sila na meron gagawin ng Panginoon. Doon sa prayer nila, kasi yun nga wala pa expected natin pag mag-pray tayo, meron mangyayari maganda. At ito yung nakakagulat. Pagdating po nila sa lugar, siguro mga 50 na rin tao sa komunidad, mga 50 dumating. Then, meron daw po doon isang tao na kapansin-pansin. Hindi po yan. So, meron daw isang taong kapansin-pansin doon sa lugar. Katingin niyo po ano po yung sino at ano po yung tao na yun. Di ba po nag-agree sila na mag-pray sila para sa ulan, para magkaroon ng ulan. At itong tao daw po, yung isang tao na to na kapansin-pansin doon sa lugar, ay yung merong dalang payong. Meron po siyang dalang payong na nakabukas. So ano po ibig sabihin nito sa ating buhay? O sa ating pananampalataya? Marami pong tao ang naniniwala o meron faith na meron gagawin ng Panginoon, pero parang kulang. Totoo po doon sa momento, nag-agree sila na mananalangin po sila. Nag-expect din sila na meron gagawin. Pero bakit hindi katulad ng isang tao na yun na talaga, sabi nga na talaga. Bakit talaga? Kasi expected niya talaga na uulan, kaya nagdala siya ng payong ng oras na yun. Di ba po? O sa ating buhay, marami tayong gustong mangyari, pero kulang po yung ating ginagawa. Pero nagpapasalamat po ako sa inyo. Dahil nandito po tayo, dahil nagtitiwala po tayo na meron gagawin ng Panginoon sa ating buhay. Maraming tao ang naniniwala na gusto nilang, sabi nga, gusto nilang magkaroon ng magandang buhay, pero walang ginagawa. Sabi nga, meron mga tao na gustong pumunta sa iba't ibang bansa o sa iba't ibang lugar, pero hindi naman sila kumuha ng passport. Di ba po? Meron din mga tao na gusto nila magkaroon daw sila ng malaking ipon, pero hindi naman nagtatrabaho o hindi naman kumukuha ng account. Di ba po? So maraming ganyan po pagkakataon sa ating buhay. Kaya po ang tanong sa mga oras na ito, ano po yung ginagawa natin regarding po sa ating faith? Sabi po sa James 2:18, faith without action is dead. Ito po yung napakahalaga. Kaya nga po lagi namin kayo ini-invite, lagi po namin kayo sinasabihan na napakahalaga po na meron po tayong ginagawa dito po sa church. Hindi rin po talagang namin nga, hindi lang po every Sunday po tayo dapat na meron ginagawa sa Panginoon. Actually, everyday po sa ating buhay, meron po tayo dapat ginagawa. At meron tayong tungkulin sa Kanya. Kaya kagaya po ng aming sinasabi, ang aming invitation sa inyo, ano po yung meron every last Wednesday of the month? Thanksgiving night. Yun, meron po ng Thanksgiving night every last Wednesday of the month. Kaya in-invite po namin kayo. Sabi nga, kailangan dito, sabi nga ng commitment. Kasi sabi nga, kung naniniwala na tayo na meron gagawin ng Panginoon, pero wala pa tayong ginagawa, kulang po yun. Kulang po yun. Kaya yun nga po, salamat sa Panginoon dahil
patuloy palagi na tayong pinapaalalahanan na kailangan natin yung ating pananampalataya ay mayroong kalakip na gawa. Kailangan lagi mayroong kalakip na gawa. So ngayon po, sa ating mga announcements, ayan. So, ayan. Ngayon po, ating mga email, suggestion, concern, and appreciation. Pwede po natin isend po dyan sa pateaso.church@gmail.com. Yan. Pwede po lang yung email. Huwag lang po yung email. Diba nga, yan po yung ating email. And ating Facebook page, yung PEC Pateros, Evangelical Church. Yan po. Meron po yung PEC, yung magaganda. Yan. Ating messenger po. At, yan. Happy birthday! From October 16, kay Christina Pulido. So, yun po naman. October 16, si Jen Aldover. Happy birthday and... Meron po ba? Si Maybelline, Kapitan, October 16. So, sakto na po. Yung October 16 and October 17, si Justin, meron na. Si Jessie, meron na. October 19. At si Ryan Silvino, October 20. At October 20 din si Joanna G. Silvino. Si Michelle, meron na. October 20. At October 29 si Mitch Emenia. Happy birthday si Mitch Emenia. So, happy birthday sa mga so 15 pa lang ngayon, magse-celebrate ng kanilang mga birthday within the week. So ngayon po, dala po tayo sa ating mensahe, pero kagaya nga po, palagi po itong pinapaalala sa atin na maging attentive po tayo. Si Don. Okay, may announcement po pala si Don. Okay. Tawagin po muna natin kapatid na Don para po sa kanyang announcement. Okay, so magandang umaga po sa ating lahat. Meron po tayong gagawing training o orientation para sa mga nais na sumama sa ating music ministry. So, sisimulan po natin yan sa darating na Sabado, which is October 21, alas 10 po ng umaga. So, kung sino po yung sa inyo ang may puso, at may commitment, dedication, at nais na sumama sa ating music ministry, instrument o yung mga may skill sa pag-awit na nais nilang ibigay para sa gawain natin sa Panginoon, ialin sa Panginoon, inaanyayahan po namin kayo. So magkita-kita po tayo sa Sabado, alas 10 ng umaga. Okay po? So maraming salamat po. Yung mga nais pong yun nga po, pumunta this Saturday, pwede nyo po akong i-PM para po in advance is malaman ko po kung sino-sino yung mga pupunta po. Okay po? So muli, magandang umaga po sa atin lahat. Thank you, Don. So yun nga, invitation para sa mga aspiring ating mga future ng mga musicians, they are song leaders. So kung meron po kayong mga anak dyan, pwede rin naman kayo. Kung willing po kayo sa ministry na to, pwede po kayo umatin po dyan. So yun nga, ngayon po dadaan po tayo sa pagkikinig ng mensahe at tawagin ko na ating pastor, Pastor Romeo Lasso. So, good morning po sa ating lahat. Ang pagkakabahagi. Sino po sa inyo dito gusto niyo magbahagi? Amen. Pero siguro, welcome po natin ang kapatid na Yamin. Nandito po. Tsaka yung kapatid kasama ni ate. Kunin po yung pangalan. So, nung nakaraan po pinag-aralan natin ng dapat mahalin natin ang ating kapwa. Sino po dito yung na-develop na minahal kapwa po? Amen. Amen. Palitan ko lang po Okay. So ngayon, ang pag-usapan pa rin natin is kasama pa rin po doon. So sinasabi po natin na pagmamahal. Pagmamahal. So,
Ang tanong, bakit nga ba kailangan tayong magbahagi ng salita ng Diyos? Sino po sa inyo dito yung nakakapanood po ng TV? Salamat po sa tatlo. Siguro yung iba wala, hindi po ako nanonood. Ang galing, ano? Kasi kung papansinin po ninyo, ano po ba yung pinaka-latest na napapanood natin palagi sa TV? Kayo po, yung nanonood. Israel. Yung gera. Mayat-maya napapanood ko, mayat-maya nakikita ko yung mga bagay na masasabi po natin na talagang nakaka-alarma. Nakaka-alarma po yun. Kasi written po yan eh. No, nakasulat po yun na talagang mangyayari yan. At isa po yan sa mga sign na malapit nang dumating ang ating Panginoon. Isa po yan sa mga sign ha. Hindi ko sinabing yan lang yung sign. Marami pong sign. No, isang sign nga is yung gagawin po natin ngayon is yung pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kaya tayo po dapat talagang namin tayo sa ina-alarm natin yung sarili natin. Nitong nakaraang kaya ba yun? Yung may lumindol. Lumindol po ah. Sino po nakaramdam sa inyo na lumindol? Ayan. Kasi ako po, may nagsabing na 5 daw, intensity 5. Kaya sabi ko, hindi ko naramdaman. Kasi sanay na ako sa 7.5 eh. Ano nyo ba yun? Nakaranasan po kami ng 7.5, 7.6. Parang pangkaraniwan na lang yung 5. Parang sabi ko nga, baka nayugyug lang yung ano, yung pintuan, minayugyug lang. Pero hindi po eh. So, isa po ito sa may mga sign. Pero bago tayo magpatuloy, hingi po muna tayo ng tulong sa ating Diyos para maunawaan natin ang kanyang salita. Panginoon, maraming salamat dahil ikaw isang Diyos na kahit kailan hindi ka nagbabago. Palagi, pinapaalala po sa amin ang ibig sabihin po ng inyong salita. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, sa pamamagitan po ng pag-aaral po namin ito, makita namin ang ibig kong ipahiwatig sa amin sa pamamagitan po ng inyong mga salita. Espiritu Santo, kayo po manguna, maggabay po sa amin. No. In Jesus' name, Amen. Amen. Pero ang tanong, bakit ba tayo nagbabahagi ng salita ng Diyos? Kailangan masagot po natin yung tanong na yun, no? Kasi baka makibalan tayo, bakit nga ba? Tatanong niyo naman sa sarili niyo, parang ganito, dapat meron mga reason na bakit ka ba nagsisimba? Bakit ka ba nagsisimba? Kasi gusto ko po na, gusto ko po makita yung aking ehem. No? Tingnan mo yung katabi mo. Katabi mo ba ngayon ang ehem mo? Ehem. No? Bakit ka ba nagsisimba? Bakit ka ba kailangan maagang-maaga sa simbahan? Bakit ba kailangan mo talaga pumunta during Wednesday, Thanksgiving night, last Wednesday? Bakit? Dapat meron dahilan kung bakit natin ginagawa isang bagay. Tama ba? Ano nga bang dahilan? Paano? Bakit kailangan mo makinig? Bakit temporary kailangan ihinto mo muna ang ibang bagay? Bakit kailangan, kung kailangan, itapon mo muna yung cellphone mo para makinig ka? Bakit kailangan? Ano nga bang reason? Una-una, bakit tayo nagbabahagi ng salita ng Diyos? Meron tayong takot kay Lord. Sino po rin na may takot kay Lord? Salamat po sa tatlo. Sino ba meron takot kay Lord? Alam niyo po, dalawang klaseng takot. Yung takot ka na baka paluin ka, takot ka na baka hindi ka bigyan ng blessing, o takot ka na bawiin ang buhay mo. Di ba? Ang pangalawang takot, yung tinatawag po natin out of reverend, respeto, paggalang. Yung po ang pinakamaganda, yun ang gusto ng Lord na gawin natin takot sa Kanya. Yung bang takot kang gumawa ng mali kasi nakakahiya sa tatay mo. Natatakot kang gumawa ng mali kasi mapupulaan yung pangalan ng tatay mo. Parang ganito kasimple. Si Bon, okay na ba Bon? Gagamitin ka sa Bon? Total, guwapo ka naman eh. Okay na ba yan? Ganito. Ano kaya ang pakiramdam ng mami mo? Di ba? Tabora. Ano kaya ang pakiramdam ng mami mo pagka gumawa ka ng kalokohan? Ano kaya magiging pakiramdam ng mami mo? Siyempre, hindi maganda. Tama? Masisira yung pangalan ng Tabora. Ganun kasimple yun. Para sa akin, pag may ginawang mali yung anak ko, hindi mo pwede na hindi mapulaan yung apelido ko, ipangalan ko. Lahat po tayo. Ganun po. Meron po tayong tatak na tayo anak ng Diyos. So kung
Si Lord, pwera lang kung meron ka ibang tatay. Tingnan mo nga yung katabi mo. Sa tingin mo, may iba kayong tatay yan? Dapat ang tatay talaga natin, ang Diyos. Dapat yung talaga ang tatay natin. Pero tanong, paano mo pinapakita na may takot ka kay Lord? Tingnan po natin. 2 Corinthians 5:8. Pwede mo bang sabay-sabay mo natin basahin? 1, 2, 3. Kaya nga namin may takot kami sa Panginoon. Sinisikap namin ang galit sa Kanya. Salamat po. Ang ganda po ng pagkakabasa natin. So sabi nga dyan, may takot kami sa Panginoon. Kaya sinisikap namin hikayatin ng mga tao na manumbalik sa Kanya. Pero tanong, bakit kailangan manumbalik? No? Bakit? Hebreo 10:31, tingnan natin. Kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Kakilakilabot. Ibig sabihin nakakatakot. So kung hindi tayo bibigyan ng biyaya ng Panginoon, hindi po tayo makakatayo. Hindi natin makakaya. Ang daming problema. Sino po rito may problema? Tingnan mo yung katabi mo. Yan ba problema mo? Dapat hindi yan ang problema mo. Yan ang makakatulong mo sa problema. Dapat ganoon. Kung sino yung katabi mo, dapat yung makakatulong mo sa problema. Hindi yan ang magiging cause ng problema. Bagamat kumisan, yan ang nagiging cause ng problema. Kaya lang, maganda pa rin, aayusin ang problema. Kasi ang problema, kaya nga mayroong problema, maski sa mate. Di ba, mayroong problem, ano kailangan? Mayroong solusyon. Mayroong solusyon. So dapat mayroong takot tayo kay Lord. At dahil may takot tayo, ayaw natin na yung kapwa natin mapahamak. Bakit tayo natin mapahamak? Kasi mahal din siya ni Lord. Alam ba ninyo, yung kapitbahay natin mahal din ni Lord? Alam mo yung asawa mo mahal din ni Lord? Yung bilan mo, na kumisan ang tingin mo parang demonyong nagkatawang tao. Kumisan ganun ang tingin ng iba eh. Yung bilan parang demonyong nagkatawang tao. Pero hindi po yan ha. Actually, baka naman vice versa, ang tingin din sa iyo ng bilan mo. Ganun din. No, parang manugang ko, parang kulang na lang maghawak ko ng malaking tinidor eh. Baka ganun ang tingin din sa iyo ng bilan mo. Pero dapat hindi ganun, tama? Kapag mahal mo yung asawa mo, lahat ng mahal ng asawa mo, mahal mo. Ulitin ko po, lahat ng mahal ng asawa mo, dapat mahal mo. Parang ayaw mo ng iba. Parang iba tinitingnan ko ba, bakit gano'n? Pwede bang iba na lang? Hindi mo po pwede. Kasi ito nakapaloob yung mahalin mo ang iyong kapwa. At ang unang-unang kapwa mo, yung asawa mo. Yung magulang mo. Kasama dun yung biyenan mo. Kasama dun. So hindi mo pwede na hindi mo mahalin yung kapwa mo. At dahil mahal mo kapwa mo, ayaw mo siyang mapahamak. Tama ba? Tayo, mga tatay, mga nanay, mahal natin ang anak natin, tama? So hindi natin hayaan na mapariwara yung anak natin. Sa abot ng ating makakaya, gagawin natin ang lahat ng bagay para sila hindi mapahamak. At ang isang number one na makakapahamak nila, pag hindi nila nakilala si Jesus, pag hindi nila tinanggap. So dapat tungkulin po natin yun. Mga nanay at tatay, hello, tungkulin natin yung mga anak natin, dalhin natin sa Panginoon. Pag hindi natin natala, maniwala mo kayo, hindi tayo magiging effective doon sa iba. Hindi tayo magiging effective, hindi natin mahihikaya itong iba. Palaging at the back of their mind, sinasabi mo, dapat kailangan tanggapin natin si Lord, pero yung sa anak mo kaya, tinanggap na kaya si Lord? Sabihin mo, oo, parang hindi halata. Parang hindi halata. So dapat malaking ano po yun. Bagamat siyempre, pwede natin sabihin na depende yan sa anak natin. Kaya malaki po yung tungkulin natin mga magulang. Ang bigat po ng responsibilidad na nakalagay sa balikat natin. Kailangan hikayatin natin yung anak natin. Tayo mga magulang. At kung ikaw naman ang anak, na nauna kang naging Kristiyano, responsibilidad mo na yung tatay at nanay mo, bahaginan mo ng salita. Responsibilidad natin yun. Hindi mo pwede na ibigay mo sa iba, no? Tungkulin natin yun. Bakit? Sabi sa, tingnan natin, Matthew 28. Paborito natin to.
Ano sabi dyan? Basahin po natin. 1, 2, 3. So, itong trabaho po ito, hanggat nabubuhay tayo, gagawin po natin. Kaya masabing gano'n, di ba? Hanggang sa katapusan ng panahon. Alam niyo ba na malapit na po yung katapusan ng panahon? Nandiyan na po yung mga sign. Again, hindi ko po sinasabi na yan lang ang sign. Pero isa po yan sa mga sign na yung Israel gagirahin ng bawat bansa. Sila yung pinakaunang, isa sa mga palatandaan na malapit na dumating ang ating Panginoon. Kaya po, papansinin po ninyo, lahat ngayon, halos lahat ng napapanood po ngayon, palagi sinasabi, tanggapin natin ng ating Panginoon, tanggapin natin ng ating Panginoon. Kasi malapit na po talaga dumating. Nandiyan na po yung mga sign, yung mga paghihirap. Kaya, huwag po kayong magsasawa na palagi dito binabahagi po natin yung tungkol sa kaligtasan. Kasi yun po ang reason bakit tayo nagpupunta sa church. Gusto natin yung mga tao, mga kilala sa ating Panginoon na talagang ibigay ang buhay, i-commit ang buhay. Kasi yun po ang purpose kung bakit tayo nabubuhay. Kailangan ibahagi natin yung salita na Diyos. Bakit? Kasi mahal natin yung kapwa natin. Mahal natin si Lord. Sino mo dito nagmamahal kay Lord? Amen. So kung mahal mo si Lord, gagawin mo kung ano ang dapat pinag-utos niya. Kung sino yung mahal ni Lord, dapat mahal din natin. Mahal ba ni Lord yung mga Muslim? Mahal ba ni Lord yung mga Muslim? Amen. Mahal niya yan. Kaya lang talagang, siyempre, hindi mo naman po pwedeng ipilit yung pagmamahal. Tama ba? Hindi mo pwedeng ipilit yung pagmamahal, pero hindi natin dapat inaalis sila sa panalangin. Maski yung nangyayari ngayon yung Hamas, pag-pray natin sila na himuin ang puso ng Lord. Hindi mo tayo talaga totally galit sa kanila. Ang galit tayo sa ginagawa nilang mali. Pero ang percent sa tao, hindi tayo dapat magagalit. Kasi maaaring gumagawa ng kalaban, ginagamit lang sila. Hindi talaga sila ang kalaban natin, kundi yung espiritu na nasa kanila na ginagawa ng demonyo para gumawa ng hindi maganda. Again, hindi ko po hindi ko po minamaliit po yung tinatawag na yung pananalig po ng Muslim. Actually, pag binasa po ninyo yung Quran, ang ganda ng ibig sabihin ng Quran kung babasahin, puro tungkol din sa pagmamahal sa kapwa. No? Tungkol din sa pagmamahal sa kapwa. No? Hindi lang natin alam. Sa bagay, hindi lang naman sila eh. Kahit naman may mga nagtatraping Kristiyano, pagmamahal nila sinasabi ng Bible, pero hindi rin po isa nakikita. Tama ba? Meron din galit sa kapwa. Kaya mahirap po eh. Kaya dapat, again, babalik tayo. Meron ka bang takot kay Lord? Kasi kapag meron kang takot kay Lord, lahat ng gagawin mo, ikukonsulta mo. Itatanong mo. Lord, matutuwa ka ba ito? Pinakamagandang tanong na nakikita ko mo, Lord, matutuwa ka ba kapag gagawin mo ito? Diba? Kapag sinampal ko ba yung asawa ko dahil ganito ako, matutuwa ka ba? Kapag hindi mo inasikasin mo na po, Lord, matutuwa ka ba? So dapat meron tayong ganun kaisipan eh. Matutuwa kaya si Lord kung gagawin ko ito? Sa tingin ninyo, ipapunta nyo ngayon dito sa church, matutuwa kaya si Lord? Amen. Salamat po sa lima. Sa tingin ba ninyo, ipapunta nyo sa church, matutuwa si Lord? Amen. Ang sarap matulog. No? Ang sarap matulog. Naalala ko tuloy, kanina lang. May kasama ko rito na 1:30 na kami ng madaling araw nakauwi. Nakatulog kaya, yung ko ba yung body clock po ng katawan ko, natulog ka, kaya nakatulog yata ako, alas 2. Alas 2 yata ako nakatulog. Yung katawan ko, yung parang body clock ko, biglang 5:30 nagising na ako. Hindi na ako makatulog. No? So, ang ibig sabihin? Ang ibig sabihin lang, si Lord minsan gumagawa ng paraan sa atin para makita natin kung ano yung dapat natin gawin. So, una, dapat merong takot kay Lord. Anong klaseng takot? Out of respect. Out of reverence. Hindi takot dahil baka paluin.
Ito pala ito sinasabi, ulit-ulitin ko. Gusto namin mga magulang, siguro nasa tayo sa akin mga magulang, gusto namin yung mga anak natin, sumusunod dahil mahal tayo. Okay ba sa inyo yung mga nanay at tatay? Na gusto mo sumusunod yung anak mo dahil mahal ka. Hindi dahil sa baka hampasin mo o paluin mo. Hindi doon. Iba po ang pakiramdam ng mga nanay at tatay. Kasama po ako doon. Na kapag sumusunod ang tatay ang mga anak mo is dahil mahal ka. Iba po ang pakiramdam nun. Kaya mga nanay at tatay, di ba? Masarap tayong pakiramdam na kaya sumusunod yung anak mo dahil mahal ka. Hindi dahil sa meron ka palaging hawak na paddle o sinturon o ewan ko, kung sa mahubang ngayon ang pinangahampas yung hanger. Parang nabago na, no? Hindi na hanger ang pinangahampas ngayon eh. Ewan ko, kung meron pa ba. Kasi naalala ko, may nagkwento sa akin. Yan nagkwento sa akin. Pag nagkamali daw sila, mga bata, ano ba, mga magkapatid, pinapapili daw sila ng tatay nila kung anong gagamitin na pamalo. May tatlong iniran na kagano'n kung anong gagamitin sa'yo. Mamili na kayo kung anong gagamitin mo dyan sa inyo. Kaya pala, may di ko kasi naranasan yung gano'n eh. Kaya kung ngayon ako nakakita doon, tatlo, mamimili ka kung anong gagamitin mo, anong gusto mong gamitin sa'yo. Buti na lang gano'n, ano? Hindi itak, hindi paddle, hindi palakol, buti na lang pamalo lang. Pero kailangan po yun. No? Kailangan po yun. Again, dapat merong takot kay Lord. Tignan mo yung katabi mo. Sa tingin mo, may takot kaya kay Lord yan? Meron kaya? Meron. So, pangalawa, bakit tayo nagbabahagi? Kasi kapwa ko, mahal ko. Pinag-aralan natin, nakaraan. Ano sabi dyan? Ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari sa amin, sapagkat natitiyak namin may isang namatay para sa lahat, kung kaya ang lahat ay nabibilang ng patay. So, ang sinasabi po dyan ng ating Panginoon, no? Tuloy po natin sa verse 15. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabubuhay para sa kanila. Kaya meron tayong kanta natin, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Maganda yung kanta. Kaya lang ang tanong, pasok kaya dito sa puso natin yung kanta na yun? Hindi tayo nabubuhay para sa sarili lamang natin. Nabubuhay tayo para sa ating kapwa. Para sa nanay mo, tatay mo. By the way, maganda po yung isang nabasa ko eh. Maganda eh. Mga anak, hindi porket meron ka nang naitutulong sa bahay, meron ka nang naibibigay sa bahay, pwede mo nang sigawan si tatay at nanay. Ha? Pakiusap po, kasi minarinig ako gano'n eh. Dahil siya na yung, kasi kung minsan eh, kung sino yung pinakamalaki magpasok sa bahay, yung mga obigaini, alam mo yung obigaini? Obigaini, ano to ah? Ito, binigay niya na, obigaini. No? Kung minsan gano'n eh, kung sino yung pinakamalaki yung bigay, yun ang pinakamalaki yung boses. Kung sino yung pinakamalaking bigay, yun ang pinaka-decision making. Hindi po. Hindi po yun. Kaya wag po natin aalisin yung respeto natin sa nanay at tatay natin. Kung gusto mong tumagal. Kasi nung pangako ng Diyos eh, pag ginanang mo yung nanay at tatay mo, hahaba buhay mo. At hindi lang haba, magiging magkakaroon ka ng masaganang buhay. Kaya pag kay nanay at tatay, hindi natatapos ng pinag-aaral ka lang. Kasi meron gano'n eh, nakatapos na ng pag-aaral, iba natin kay nanay at tatay. Dapat hindi magbabago yun. Kaya mapalad ka kung yung nanay at tatay mo buhay pa, pwede mo pang ipakita yung pagmamahal mo. Kung makalayan yung nanay at tatay mo ipabigat sa'yo, eh kung minsan tingin lang natin sa nanay at tatay natin, kung minsan dahil pag nagkaanak ka, nay, tay, apo nyo, kaya kung minsan yung mga nanay at tatay, ang tawag, meron ng apostolic ministry. Nag-aalaga na ng mga apo. Apostolic ministry. No? So again, wag na wag po natin bibigyan ng sama ng loob ang ating mga magulang.
Huwag na huwag po. Kayo rin. Di ko po kayo tinatakot. Pero matakot tayo. Ano ang pwedeng gawin ng Diyos kapag hindi natin nirespeto yung ating mga magulang? At, magkaya ko na sinasabi ko, sila yung unang-una nating kapwa. Dapat sila yung unang-una nating kapwa. Anong kapwa? Nagmamahalin. No? At again, palagi ko sinasabi ito, hindi nagbigay ng utos ang Diyos na kapag mabait lang yung tatay mo. Kapag sumusunod lang yung, baliktad no? Kapag sumusunod yung tatay at nanay mo sa'yo, tsaka mo lang mamahalin. Hindi po pwede. No? Kaya siguro maganda yung sinabi ng salita ng Diyos eh. Dapat pagka may asawa ka na, hihiwalay ka na sa tatay at nanay mo. Bakit? Kasi paano makapag-decide ka ng sarili mo? Kasi kung nasa loob ka ng bahay, ng tatay at nanay mo, sila pa rin ang merong authority. No? Parang malungkot po kayo. Bakit ba ako nakapahawag? Bakit ba ako nakapakinig ka to? Lalo na kung ikaw isang anak. No, napakabait mo sa nanay at tatay mo. No? Mapalad ka. Pero kung di mo nire-respeto ang tatay at nanay mo, kapatid, beware. Diyan mismo sila lang nagsabi. Pag hindi natin nirespeto ang nanay at tatay natin, something will happen to us. Hindi ko po kayo tinatakot, pero matakot po tayo. Yun po sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya kailangan yung pagmamahal natin sa kapwa natin hindi mawawala. Tingnan po natin Romans 14:7. Pakibasa po. 1, 2, 3. Tama yung kanta. Sige, tuloy po natin. Okay, amen. So, ibig sabihin lang dyan, kung tayo man ay nawawala sa mundong ito dahil kalooban ng Diyos. For sure yun. Kaya lang, kung tayo mawawala sa mundong ito, mas maganda na yung dahil meron tayong ginawa para kay Lord. Ulitin ko po. Dapat, kung tayo mawawala sa mundong ito, meron tayong magandang legacy na ginawa. Parang ganito. Gusto ko kumisa makarinig, pero ano naman, hindi naman sa gusto-gusto. Kaya lang, gusto ko makarinig pag yung may namatay na tatay at nanay, tapos magsasalita yung anak. Ano niyo po, itong tatay at nanay ko, kung hindi dahil sa kanya, hindi po ako nakatapos ang pag-aaral. Kung hindi dahil dito sa tatay o nanay ko, hindi sana naging ganito ang ating buhay. Hindi po perfecto tayo mga nanay at tatay. Tama ba? Walang perfecto. Nagkakamali tayo. Kaya, para sa akin po, kung may naman nagatibo na gawa ang tatay at nanay mo, namatay na siya. Huwag mo na babanggitin. Tama? Huwag mo na babanggitin. Wala na hindi makapag-depensa yung tatay at nanay. Wala na eh. No? Ano ibig sabihin? Ibig sabihin yan, tayo na mamatay, hindi para sa sarili lamang, tayo na mamatay na bubuhay para kay Lord. Ganun po kasimple yun. Okay. Hindi ka nabubuhay para maghanap buhay lang. Hindi ka nabubuhay para mag-aral lang. Hindi ka nabubuhay para sa asawa mo lang. Hindi ka nabubuhay para sa apo mo lang, para sa anak mo lang. Nabubuhay tayo para kay Lord. So anong pinakamagandang pwede na ibigay sa mga anak natin? Walang iba kundi salita ng Diyos. Yung katiyakan ng buhay na walang hanggan. Wala tayong ibibigay sa nanay at tatay natin ng magandang regalo kundi ang salita ng Diyos. Para assurance na kahit umating ang panahon na dumating ng ating Panginoon, makakasama. Makakasama saan? Makakasama sa kaligtasan. Kaya tayo po rito sa church, hindi tayo tumitigil sa pagbabahagi na palagi natin sinasabi, kailangan natin si Lord. Kailangan maayos ang buhay natin. Kailangan magkaroon tayo ng direksyon sa buhay natin. Kaya dapat, kung tayo man ay maaalis sa mundong ito, dahil may ginawa tayong tama, dapat ginawa natin yung pinakamaganda sa lahat. Binahagi natin ang salita ng Diyos. Alam niyo po, ako po ngayon ay 61 na. No, hindi ko po alam kung hanggang kailan na lang ang buhay ko. Wala mo nakakaalam, tama ba? Kahit bata ka pa eh. Wala mo nakakaalam. Kaya lang, mas magabuti na
Parang ganito, minsan, ko naman na ikwento ko na po sa inyo. Minsan may nagtanong, halimbawa nalaman mo na ang buhay mo hanggang bukas na lang. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? May nag-comment, hindi, pumuntahan ko yung mga anak ko, yayakapin ko isa-isa, sabihin ko mahal ko sila. Ibig sabihin, hindi mo pala ginagawa yun. Bakit ngayon mo lang gagawin kaya mamamatay ka bukas? Tama ba? May mga gano'n eh. Yayakapin ko yung nanay, wala na yung nanay, mamatay na yung nanay. Yayakapin ko yung nanay ko, sabi ko sa kanya, I love you. Bakit kung kailan malapit ang mamatay, tsaka mo sinabi? Bakit yung hindi pa nung malakas, bakit hindi mo sinabi? Tama ba? Bakit hindi mo sinabi? Kailan mo sasabihin? May nagsabi naman, mananalangin ko ako. So, ibig sabihin, hindi ka nananalangin ngayon. Dahil mamamatay ka lang bukas kaya ako mananalangin. Hindi ba dapat araw-araw nananalangin tayo? Ha? Hindi ba dapat araw-araw nananalangin? Sino mong araw-araw din nananalangin? Ang tanong lang, ano yung laman ng panalangin? Anyway, basta nananalangin. Ang sabi ng salita ng Diyos, araw-araw dapat binabasa natin siya. Sinabi ng ano, araw-araw na po ako magbabasa ng Bible. Kung kailan ka lang mamamatay, tsaka ako magbabasa ng Bible. Bigla ka magbabasa ng Bible. Hindi ba dapat araw-araw? Hanggat kaya mo? Diba? Hindi dapat nagbabago yun. Kung ano sinabi ng Panginoon yung gagawin natin. So hindi mo pwede na sabihin natin na magbabahagi ko ng salita ng Diyos. Ibabahagi ko sa nanay at tatay ko kasi mawawala na ako bukas. Anak ko ng pasig. Bakit kung kailan ka mamamatay tsaka pag nagkakandang mahal na magbahagi ng salita? Hindi ba dapat araw-araw? Di ba? Hindi ba dapat araw-araw? Ang tanong, meron ka pa kayang chance? Kung yung sinabi bukas ka, paano kung hindi ka mabubukas, ngayon ka na bigla ka namatay. Kaya nga po, yung gagawin natin para kailan, huwag natin ipapagsabukas. Kung ano yung makakaya natin, gawin na natin. Bakit kailangan bukas pa? Bakit kailangan hindi magagawa rin? Kung kaya mo naman gawin yun. Napag-aralan ko natin noong nakaraan. Di ba kung gusto mong tumulong sa kapwa mo, pag dumating yun sa'yo, tulungan mo na kung kaya mo rin lang. Bakit ipapabukas mo pa? Di ba? Paano mo wala na siyang bukas? Di ba? Nasabi ko ito, nakita ko na sa inyo. Meron isa akong kaibigan, bulat ako. Ako po, kaya ko sinasabi ito, ako mismo na-experience ko. Pinagpabukas ko yung dapat na gawin ko. Babahagi yung sabi ko, pag nagkita tayo, babahagi yung kita ng sabi. Alam niyo ba, hanggang ngayon, dala-dala ko po yun. Dala-dala ko po yun. Hindi na kami nagkita. Yung kausap ko ng alas 10 ng gabi, tumawag ka, ang kinabukasan may tumawag sa akin, na yung kaibigan ko inatake. Ganun mo yung mag-sana, sana mayroon nagbahagi sa kanya na iba, maliban sa akin. Pero ang tagal ko pong dinala yun. Bakit? Kasi tungkulin natin mga Kristiyano yun. Tungkulin natin mananampalataya. Nasabihin natin yung tungkol sa kaligtasan. Hindi mo nasabi sa kanya, pero sana, alam niyo po, hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin yun. Sana mayroon nagsabi sa kanya iba. Hindi lang ako yung nagsabi, sana mayroon nagsabi iba. Kasi sigurado na pahamak siya kung hindi nasabi. Kaya ano yung kaya natin gawin ngayon, gawin na natin. No? Kung sabihin na, sa parang ganito, sa next Sunday, magsisimba na ako. Lalo pa siya ito. No? Sa next Sunday, magsisimba na ako. Bakit next Sunday pa? Hindi pa ngayong linggo na ito. Bakit next Sunday pa? Di ba? Ibig sabihin dapat kung ano yung kaya mo gawin para gano'n ngayon, bakit ipagpapasabukas mo ba? No? Lahat po tayo nag-exist sa mundo ito para magbahagi ng salita ng Diyos. Lahat po tayo. Wala exempted dyan. Kaya mo palagi pinapaliwanag natin dito kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi hindi lang para magkaroon lang po tayo ng get knowledge. Ibabahagi din natin sa iba yan. Bakit? Kasi hindi tayo selfish. Di ba? Ayaw natin na tayo lang yung maligtas. Gusto natin maligtas din yung iba. Sa pamamagitan ng pagbabahagi natin. Kaya, hindi natin dapat pigilan o huwag tayong maging tahimik para ibahagi ang salita ng Diyos. Sa lahat ng pagkakataon, kung meron tayong pagkakataon, ipasok po natin.
Lalo pag may reunion, madalas kayo ng reunion, tama ba? Reunion ninyo ng barkada mo, ipasok mo si Lord. Reunion ng pamilya ninyo, ipasok mo si Lord. Reunion ninyo ng batch 79. Kaya sa batch 79, hindi ako mapayag na hindi ako magsasalita. Maraming ko sinasabi ko sa inyo. Hindi ako mapayag na hindi ko may bahagi si Lord. Bakit? Kasi ito po yung dapat na unang-una natin ginagawa. Birthday. Ikaw ang nandun ka. Samantalay mo rin pagkakataon, ikaw naman muna mag-pray. No, kagaya po, may pinuntahan po ako, nalulunod ako. Bagamat nakakapagbahagi naman sa salita ng Diyos, namatay na po yung isang pinsan ko. Mas bata sa akin, 55 lang. 55 lang po. Namatay. O pumunta ako doon. Papunta ko doon, hindi ako papahig na hindi ako magsasalita. Pauwi na kasi, parang, hindi ko po alam, no? Parang inaano na umuwi ka na parang gano'n. Hindi ko alam kung welcome ba ako doon sa asawa o saan, parang gano'n. Pero hindi ako pumayag sa ako. Bago ako umalis, pwede ko ba mag-pray tayo? Bakit? Kasi kailangan samantalin natin yung pagkakataon na mag-pray tayo palagi. Sa opisina, pag binigyan tayo ng opportunity, tayo na manguna, tayo na mag-pray. Huwag na natin yung tayo na magtuturo. Pag tinuro ka, ay pwede ko bang iba na lang? Walang ganon. Tinuro ka naman mag-pray. Tanda po natin ito. Pribilehiyo po yung pagpalagi tayong tinatawag na mag-pray. Kaya huwag kang magkano na, pwede po iba na lang. Ang Kristiyano dapat hindi ganon. Di ba? Pag Kristiyano ka dapat dahil meron kang firm ka doon sa paniniwala mo na si Lord ang gagawa sa lahat ng bagay. Pag tinawagan kasi namin ikaw magpe-pray, dapat, yes. Hindi ba yung ituro? Po, pwede po. Walang ganon. Dapat tayo mismo yun. Lalo na kung kailangan na natin si Lord, tinanggap natin. Dapat tayo. Kung maaari nga, ipresenta natin yung sarili natin na tayo magsalita. Bakit? Kasi yun po yung talagang tungkulin natin, ibahagi natin ang kaligtasan. Hindi tayo matatapos sa pamamagitan ng pagpunta lang. Kaya lahat po ng pagkakataon, samantalahin po natin. Lalo na, pag pumunta ka sa may mga birthday, kung di man nanampalataya, unahan mo na. Unahan mo na. Bakit? Baka mamaya pag nag-umpisa na yan, nagkantahan na, nandiyan na si MP, nandiyan na kung sino-sino, wala na, di ka na makasingit. Unahan mo na. Unahan na natin. Kaya iba po yung nauuna. Unahan natin. Bakit? Kasi ito po yung tinatawag na pagmamahal sa kapwa. Na meron tayong step natin na ginagawa para makapasok tayo sa may pasok natin yung salita ng Diyos. Naniniwala ba kayo ng salita ng Diyos yung kaligtasan ng pinakamaganda natin regalo pwedeng ibigay sa tao? Yun ang pinakamaganda natin may ibibigay sa kanila. Kasi kahit bigyan mo yan ng mamahaling damit, binigyan mo ng mamahaling damit, kinabukasan namatay na. Sama no? Kabibertino, kinabukasan patay, no? Parang extreme. Pero nangyayari gano'n. Tama ba? Yung iba nga, hindi na nakakaabot ng birthday. Sa totoo lang, sayang naman, 3 araw na lang birthday niya, namatay pa. Nangyari ba yun? Ang dami pong nangyari gano'n. Ang dami istorya gano'n. Birthday na, marami 3 araw na lang. Namatay pa. So, dapat gawin po natin yung makakaya natin. No, tingnan mo natin sa Roma 5:6. Sabi diyan, sapagkat kung tayo mahihina pa, namatay si Kristo sa taktang panahon para sa mga makasalanan. Sino po rito yung naniniwala siya'y makasalanan? Makasalanan po tayo. Kaya lang, pinatawad tayo ni Kristo, kaya tayo ay banal na sa harapan ng ating Ama. Hindi dahil mabait tayo, ha? Hindi dahil sa meron tayong kakaiba na ginawa, hindi. Namatay siya, nung tayo ay, tuloy po natin. 5:6, yung kasunod po. Mahirap mangyari, ialay niyo naman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Kahit na maaaring may mga asa buhay ito alang-alang sa isang taong mabuti, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Palagi pong sinasabi ito. Maraming mga tao na hindi lumalapit kay Lord kasi ang piling niya hindi siya mapapatawad sa kasalanan.
Try mo yan. Pumunta lang po kayo sa Muntinlupa, kasi nakapag-share din po ako sa Muntinlupa. May nagtanong, mapapatawad pa kaya ako ng Lord sa nagawa kong kasalanan, sa dami ng nagawa kong kasalanan? Yan po ang sagot. Namatay si Kristo para sa mga makasalanan. Para sa akin, para sa ating lahat. Walang exempted doon. Kagaya ng sinasabi, no, pinatunayan niya yung pag-ibig sa atin. So, paano natin pinapatunayan sa ating kapwa yung pagmamahal natin sa Kanya? Paano natin pinapatunayan ang pagmamahal natin kay Kristo? Kailangan meron po tayong tinatawag na letter C. Tignan po natin, meron pakikipag-isa kay Kristo. Diba? Kapag mahal mo ang sino mang tao, makikipag-isa ka sa Kanya. Parang ganito, ewan ko lang papayag yung mga lalaki. Ewan ko lang papayag yung mga lalaki, asawang lalaki. May tayong malaki minsan, meron tayong mga decision making. Ang sasabihin na lang natin, mga lalaki, sabihin na lang natin, o sige, magkakisa lang tayo kasi yun ang gusto mo. Madalas ba nangyayari yun? Madalas ba nangyayari yun? Tatay Roger, nangyayari ba yun? Sige, parang wala na ng awal, o wala na. Nangyayari ba yun? Actually, madalas nangyayari yun. Bakit? Kasi, gusto natin magkaroon na lang ng unity sa loob ng bahay. Pero ito, ibang klase ito. Meron tayong dapat pakikipag-isa kay Kristo. 2 Corinthians 5:16 sabi diyan, kaya ngayon, ang pagtingin namin sa bawat tao ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Diba kung minsan ang tingin natin sa tao, depende ito sa kanyang estado sa buhay, depende sa kanyang kalalagayan sa buhay, depende sa posisyon niya sa buhay, depende ba sa kung anong meron siya. Usually ganun eh. Diba? O kaya, huwag na yung ganun. Parang ganito. So, kung mahal mo ako, mahal din kita. Kung hindi mo ako mahal, hindi na kita mahal. Pero hindi lang sukatan ng Lord eh. Bakit? Ano sabi ng Lord? Mahalin natin ang ating kaaway. Sino po madaling gawin yan? Kaya ba natin? Ako, aminin ko po, hirap po ako dyan. Hirap po ako. Ang hirap mahalin ng kaaway. Tama ba? Diba? Nangihiram ka ng 500 na ayaw ka mahiramin. Ang damot! No? Ang damot! 500 lang, alam mo naman, mayroong 600 sa pusa. Mas malaki pa yung mapupunta sa 100 niya lang natira sa kanya. Pero ngayon ganon. Diba? Ano meron niya? Ang damot niya. Kahit kailan. No? Hindi pa ako lumapit dyan, hindi pa ako lumapit dyan na wala may binigay yan. Una, aanin na lang yung pera mo sa bulsa. Humihiram ng 500. Mas malaki pa yung sa kanya kaysa sa maliwan sa'yo. Kaya kung nandito siya kayo, sabi mo, tigas mo. Nangyayari ba yun? Damot. Ang damot natin, kumisan, yun ang tawag sa atin. Pero, sabi nga ng salita ng Diyos, kaya ngayon, ang pagtingin namin sa bawat tao ay hindi na bagay sa sukatan ng tao. Iba po kasi yung sukatan ng tao sa sukat ng Diyos. Diba? Tayo, kaya nga kayo may lumapit eh. Ilang beses ko bang patatawarin ng aking kapatid na nagkasala? Diba? May bilang eh. Ako nakakasa ka. Matandaan ko yan. Nakakadalawa ka. Tatlo. Pang-apat titirahin na kita. May ganun ba? Nangyayari yun. Diba? Hindi na makakalapit yan. Pang-lima niyan, lagyan mo ng kuryente yung gate para paghawak. Ganun na lang. Paghawak sa kuryente. No? Nangyayari ba yun? Maaaring din natin literal na ginagawa, pero nangyayari yun. Ang sukatan natin, base doon sa gusto natin. No? Hindi na makakalapit yan. Kahit na hindi na makakalapit sa akin yan. Bakit? May nakakailan na yan eh. May logbook pa. Nakalagay pa sa logbook. Isang araw nito, hindi mo ako pinansin. Pangalawang araw, hindi mo namin ako pinansin. Anong sabi ng salita daw ng Diyos? Ang sabi ng Panginoon, kaya may lumapit sa kanya, Lord, ilang beses ko bang patatawarin ng aking kapatid na nagkasala sa akin? Ang sabi ng Lord, Andy, hindi mo mabibilang eh. Dahil kasi si Lord, nung pinatawad tayo, hindi pa tayo humihingi ng tawad, pinatawad na tayo. Tama ba? Nung nandito siya, sa krus, nakapako
siya. May humihingi ba ng tawad? Nakapako siya? Wala. Pero sabi ng Panginoon, Ama, patawarin mo po sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yung kapitbahay mo, kaya ganun ang ginagawa dahil hindi niya alam na mali yung kanyang ginagawa. Tama? Ikaw, alam mo. Kaya kung may kasabihan din pa tayo, kapag pumatol ka sa sira, ikaw ay mas sira. Alam mo naman sira siya, pinatulan mo pa. Pero hirap talaga no? Ang hirap na hindi mo patulan. No? Kaya lang, saan tayo? Ano gagawin natin? Susunod tayo siyempre kay Lord. Sunod na sundin natin kasi meron namang reward Of course, hindi tayo nakatingin sa reward. Kaya lang sayang sa gusto natin, kapag sumunod ka kay Lord, hindi mo pwedeng hindi ka bibigyan ng reward. Ayaw naman tayo. Ayaw naman natin tanggihan si Lord. Ni-reward tayo ni Lord. Okay, Lord, ni-reward mo okay. Salamat. No? Hindi natin patanggihan si Lord. Gumagawa tayo ng mabuti. Actually, kahit hindi tayo gumagawa ng mabuti, buhay pa tayo. Reward na yan. Ama? Sino mo rin yung 100% nakakasunod kay Lord? Wala. Kahit po ako, hindi ako 100% makakasunod kay Lord. Pero siya, binibigyan tayo ng extension ng buhay. Pero dapat sa umaga Pagkagising natin, sinasabi na natin kay Lord, Lord, salamat mo sa extension ng buhay. Salamat. Diba? Yung iba kasi hindi na nagigising. Tayo nagigising pa. Kaya masalamat tayo kay Lord, binigyan pa tayo ng extension. Kung minsan, take for granted natin yung extension na binibigay sa atin. Inaabuso pa natin yung katawan natin. Tingnan natin. Noong unay ganun ang aming pagkakilala kay Kristo. Ngunit ngayon hindi na. Kaya kung nakipag-isa ka na kay Kristo, ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Tingnan mo yung katabi mo, mukha kang bago. Bagong gising, bagong hilamos, bagong toothbrush. Yung pag na kay Kristo na bago na. Ano yung bago? Bago na dapat yung isip. Ano yung iniisip mo? Kung paano matutuwa si Kristo sa gagawin mo. Yun ang ngayon, ang bagong nilalang ka no, sabi niya, di ba? Ganon ang aming pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayon hindi na. Kaya nga po, habang tumatagal tayo kay Kristo, ito palagi mo sinasabi, habang tumatagal tayo kay Lord, dapat tumatanda tayong pasulong. Hindi tayo tumatandang paurong. Ang tagal mo na kay Lord, hanggang ngayon. Di ba? Pag hindi ka lang nakamayan, ayoko na dyan, hindi na ako magsisimba sa church na yan. Napakasama ng mga tao dyan. Hindi ka lang nakamayan ng isa. No? Ilan mo, sa tingin nyo, mga ilan tayo na, halimbawa 100. Ako, bakit gano'n? Bibilang ka pala, 80 lang yung kumamay sa akin. Dapat 100 yung nasa loob ng church. Bakit gano'n? Merong galit sa akin. Merong hindi natutuwa sa akin. Ano ba isipin mo? Di ba? Dapat matuwa ka. Bakit? Meron kang halaga. No, kasi kung isip mo ba, mga pusong mamon Tama ba? Pusong mamon, balat sibuyas pa. No. Hindi lang nakawayan ng leader ng church, ang tingin lang. Sama ng mga tao dyan. Di lahat na. No? Pakit na ako ng pakit doon sa kay pastor. No? Pakit na ako ng pakit, hindi ako pinapansin ni pastor. Ang dami ninyo. Hindi ko alam kung sino. Ayan, muli sa mga libo-libo. Tayo, ang dami po natin dito. Di ba? Ito sa totoo lang. Sino mo rito yung, ako po ang anak ko 5. Hindi ko alam iba kung ilan yung anak. Ano yung maniwala hindi kayo? Kung minsan meron kong anak, nakakalimutan ko yung birthday. Totoo mo yan. Nakakalimutan ko. So, ano gagawin ko? Ang gagawin ng anak ko, maglalayas na ako, hindi ako binati ng papa ko ng birthday. Buti na lang, nandito po yung mga anak ko. Hindi ko alam kung may nababahagi ako minsan. Ito ang pinakamatindi. Ito ang pinakamatindi. Atin-atin lang po Minsan nakalimutan ko yung birthday ng asawa ko. Alam mo ba yun? Sa dami ko nang ginagawa sa church noon, nakalimutan ko yung birthday ng asawa ko. Kaya pa yung araw na tinanong ng asawa ko, tinanong sa akin ng asawa ko, ano yung masarap na pagkainin at gawin nito? Ako naman, nakalimutan ko sa loob na isip ko, masarap
bagoong. Di ba, nawala na sa isip ko, iba na nagtatanong ko ng asawa ko. Dahil hindi ko naalala na birthday niya. How much more kaya lahat dito? Matatandaan mo kaya? Buti natatandaan ko kasi yung mga pangalan ng iba. Gaya ni Dan, natatandaan ko kasi ang pangalan ni Pastor Popeng. Tapos si John Paul, parang si Pope, tama-tama, John Paul. Si Dennis. Si Bong. Natatandaan kasi may kapangalan dito. Paano kayo kung walang pangalan? Kung ang pangalan kaya Dakoy-koy, matatandaan ko kaya? Maganda yung kung may kapangalan, hindi mo makakalimutan. So, ano ibig ko pong sabihin? Ano ibig ko pong sabihin? Ano ibig ko pong tukuyin? Kapag nakikipag-isa na tayo kay Kristo, dapat hindi na tayo matampuhin. Tama? Sunod ba may karapatang magtampo sa atin kung tutusin? Meron! Pero nagawa ba niya magtampo? Hindi. Again, namatay pa rin siya sa krus para sa akin, para sa atin. Kahit, alam po natin na si Lord ay all-knowing. Alam niya na maraming tao na hindi siya tatanggapin sa una palang saltada. Maraming mga tao yung nagsasabi nun na nung naglalakad siya nun sa Jerusalem, na sinabi, purihin ang Diyos, naglalakad siya, nakasakay siya sa asno. Yun din yung mga sumisigaw na ipako siya sa krus. Yun din yung sumisigaw. Ano ibig sabihin? Ang standard ng tao, hindi standard ng Diyos. Ang ways ng Lord, hindi natin ways. Ang thoughts natin, hindi thoughts ng Lord. Napakataas ng ways ng Lord at ang kanyang thoughts. Yung pagmamahal niya, ibang klase ito compare sa atin. Yung binasa natin kanina, pwede mamamatay ka, isang tao mamamatay ka, kung yung mamamatayan mo, ay mabuting tao. Paano ganito kasimple? Isang tatay ka na matibong ang tatay. Okay ka ba na yung anak mo bibitayin dahil may ginawang kalukuhan, may 3 tao siyang pinatay? Okay ba sa'yo na ikaw ang mamatay para sa kanya? Parang hirap, no? Parang hirap. Kasi kung gumawa ka ng mabuti, nakaayos ka mabuting tao, tapos yung anak mo na gano'n. Okay ba sa'yo? Pero kung Lord, hindi. Si Lord, nung tayo makasalanan pa, namatay siya para sa atin lahat. Tinubos niya tayo. Namatay siya sa krus para tulayan, para magindaan. Kaya nga verse 17, kaya't kung nakipag-isa ka na kay Kristo, teka na, balik mo na natin. Kaya't kung nakipag-isa ka na kay Kristo, teka, balik mo na tayo. Balik mo na natin. Kaya't kung nakipag-isa ka na kay Kristo, ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Kaya nga tinatanong ko sa inyo, tignan mo yung katabi mo mukhang bago ba? Luma na to Bagong nilang. Wala na ang dami niyang pagka-tao. So kung dati, mahilig magputo-kotsinta, ano ba niya yung puto-kotsinta? Alam niyo na yun. No? Hindi ka na ngayon gano'n. Iba na ang bukang bibig mo. Pag mayroon na kwento sa iyo tungkol sa buhay ng ibang tao, ano sasabihin mo? Sige, iba na nasa isip mo. Ang nasa isip mo na may nasa isip natin, pag-pray natin na sana magbago isip. Magbago isip. Pag mayroon tao nakagawa ng mali sa atin, iba na nasa isip natin. Dati kasi pag mayroon tao nakagawa ng mali sa atin, ang nasa isip natin, puro ka na. Malapit ka na bumigo. Ngayon, wala nang gano'n sa isip natin. Ang nasa isip natin, paano ba yung masasabi sa kanya yung kanyang mali? Paano kaya siya masasira ng salita ng Diyos? Paano kaya ko sa kanya masasabi ang kabutihan ng Diyos? Alam niyo po, napakabuti ng Diyos. Nagbigay siya ng example na mahalin natin ang ating kaaway. Nung inutos niya ito, siya mismo nag-set ng example ng pagmamahal sa kaaway. Nung sinabi niyang mahalin na respeto natin yung mga authority, siya mismo nagsasabi sa authority. Totoo po yung pinapako nga sa krus, yung mga authority. So, ibig sabihin ng ating Panginoon, pag may inutos na isang bagay, siya mismo ginawa niya. Siya mismo nag-set siya ng example. Tayo po, pag sinabi namin sa kapwa natin na kailangan tanggapin niya si Jesus, ang tanong, tinanggap ba natin talaga?
Nagkaroon pa tayo ng covenant. Kaya nga tayo, sabi nga dyan, bagong nilalang. Napalitan na tayo ng bago. Bakit bago? Tingnan mo natin sa John 1:12. Ayan. Pakibasa po. 1, 2, 3. So, ang tumanggap lang at sumampalataya ang tinuturing na anak ng Diyos. So, palagi ko sasabihin po ito, kahit araw-araw ka na sa loob ng church, kung hindi mo tinanggap si Jesus at hindi ka sumampalataya, hindi ka ituturing na anak ng Diyos. So, kung hindi ka anak ng Diyos, kanino kang anak? Tama po yun. Tama po yun. Kaya nga tingnan mo yung galawan mo, parang jablong-jablong galaw. Di ba? Walang pagmamahal sa kapwa. Palaging gusto ko panlalamang sa kapwa. Di ba? Yan yung sinasabing kapwa. No, hindi kapwa ko, mahal ko kapwa ko, gugulangan ko. Nung kapwa ko, pag iinteresan ko kung anong meron siya. Baliktad. Kaya masabi, iba na yung pagkatao eh. So masinin mo ninyo yan. Kung dati madali kang mainis sa mga tao na nakagawa sa inyo ng mali, eh baka tanong yung sarili natin. Teka, nangayon pa talaga ako? Kasi dapat iba na yung pagkatao eh. Iba na yung kaisipan mo. Hindi ka na nag-iisip ng magre-retaliate. Iba na. Ang nasa isip mo na ngayon, paano ko ba ito mailalapit kay Lord? Paano ko ba ito masisira ng salita ng Diyos? Paano ko ba masasabi sa Kanya na mahal siya ni Lord? Sa totoo lang po, napakahirap mag-share sa kaaway mo tungkol sa salita ng Diyos. Napakahirap. Diba? Napakahirap. Pero salamat, yung divine intervention ng Diyos na pumapasok sa puso natin, napapalitan yung tingin natin sa tao. Kung dati ang tingin mo sa tao ito, wala ng pag-asa, nagkakaroon ng pag-asa. Tama ba? Yung anak mo dati na parang walang kwenta, magugulat ka na walang kwenta. Yung anak mo dati na hindi mo pinapansin, yung pala, ito pala yung magdadala sa iyo ng magandang klase ng buhay na pwedeng may tunay. Kaya malay ko sinasabi rito, ang tao hanggat nabubuhay, merong pag-asa. Hanggat nabubuhay, hindi tayo titigil. Yung tinatawag nating ceasing, prayer without ceasing. Hindi tayo titigil hanggat ang tao nabubuhay. Ipapanalangin natin. Si Lord lang ang makapagtakda na wala ng pag-asa yan. Si Lord lang. Hindi tayo pwede magtakda. Ay, kahit anong gawin natin yan, hindi nabubuti yan. Marami pong mga salbahin na naging leader pa ng church. Marami po. Isang sayang ko lang po. Siguro nakakilala sa inyo kay Big O'Hero. Isang po siyang mamamatay tao. Pero naging pastor. Naging singer pa ng mga kanta. So, ibig sabihin ng tao hanggat nabubuhay, merong pag-asa. Hindi tayo titigil. Bakit? Sabi sa Roma 6:23, basahin po natin. Okay. Lahat, asin lahat, tayo ay patungo tayo sa tiyak na kapahamakan. Pero, sapagkat, ano sabi niyan? Ngunit, ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, ibig sabihin nagkaroon ng pag-asa. Dati wala tayong pag-asa, hopeless na tayo. Papunta na tayo sa dagat-dagatan. Apoy. Pero salamat, dahil mayroong tumubos sa atin. Sino yun? Si Kristo. Kaya nga natin, itong cross na ito, ang tawag po rito, plus factor. Nagkaroon tayo ng buhay dahil sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Tinigis ang kanyang dugo sa krus para sa kapatawaran nating lahat. Mapalad tayo dahil mayroong isang Panginoong Jesus na binigyan tayo ng pag-asa. Ang tanong, tinanggap mo na ba si Jesus? Binigay mo na ba talaga ang buhay mo sa Kanya? Kasi kung hindi, itong pinag-aaralan natin, papasok lang yan dito, lalabas lang yan dito. Pero, kung gusto mo magbago buhay mo, si Jesus ang nagsasabi, pwede niya baguhin ang buhay mo. Pwede baguhin ni Jesus ang buhay natin. Dahil maraming pagkakataon, maraming mga tao, kasama ko ng lingkod,
kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos, kung hindi natin tinanggap, hindi magbabago ang buhay natin. Bakit? Iba ang pananaw natin sa buhay na ito. Pero salamat, dahil ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Patuloy at patuloy at patuloy. Kaya nga pala natin sinasabi rito, kailangan natin ang salita ng Diyos. Tanggapin natin ang ating Panginoon Jesus. Tayo po ito. Tayo po yung manalaman po. Tinatawagan ko po ang ating praise and worship. Kapatid, sa mga oras na ito, napakabuti ng ating Diyos. Gusto ng Diyos, makita natin ang kagandahan ng buhay. At mangyayari lang ito, kung totoo nasasampalataya tayo at tatanggapin natin ang sinasabi ng salita ng Diyos na ang tamang pag-asa natin sa buhay na ito, walang ibang mangyayari. Kaya kapatid, sa mga oras ito, anyayahan na sumunod sa isang panalangin na pagkatalaga, pagbibigay ng buhay para sa ating Panginoon. Hindi ito pagpapalit ng reliyon, hindi ito pagpapalit ng kung anumang kaisipan na meron ka. Ang gusto lang natin, Panginoon, makita mo, ma-realize natin na ang daming pag-asa natin sa buhay na ito, walang iba, kung hindi ang ating Panginoon Jesus. Ako'y mananalangin na pagtanggap, pagbibigay ng buhay sa ating Panginoon, anyayahan kita sumunod sa panalangin ito. Kung gusto mo ikaw, i-recommit mo ang iyong sarili sa ating Panginoon, anyayahan kita sumunod sa panalangin ito. Gawin natin ito na nanggagaling sa ating puso. Panginoon Jesus, naririto po ako. Isang taong makasalanan. Isang taong nangangailangan po ng inyong kanina at ang inyong pagmamahal. Patawarin po ninyo ako sa lahat ng aking pagsalansang, sa lahat ng aking pagkakamali. At tinatanggap po kita bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. Ikaw na ang maghari, ikaw na magpatakbo ng aking buhay, hatayaan niyo po, Panginoon, na totoo na ang buhay kong ito ay ialay ko para lamang sa inyong kalwalatian. Gagawin po ito, Panginoon, dahil sa pagmamahal ko sa inyo. Muli, pagpuri po sa salamat, binibigay po natin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Maratili po tayo nakatayo, awitin po natin itong pagbibigay pugay sa ating Panginoon.
pwedeng pangawakan sa buhay nito, kundi ang iyong mga pangako. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, sa mga Marseco na palaging matanim sa aming isipan, sa aming puso, na ikaw lang ang tanging pag-asa namin sa buhay nito. At salamat, Panginoon, dahil yung pagkamatay mo sa krus ng Kalbaryo, naging daan ito para kami ay magkaroon po ng liway na tumawag sa Ama sa langit. At sa pagkakataon ito, Panginoon, dahil sa pribilehiyo na pinagkaloob po sa amin, lumalapit po kami sa iyo. Kapatid, sa mga Marseco, meron kong karampatang pisikal. Ito yung time na pwede mong hilingin sa Panginoon ng kagalingan. Sige, sabihin mo sa Kanya, nakikinig ang ating Panginoon. Alam niya na kailangan mo ng kagalingan. Alam niya na kailangan mo ng extra para magawa yung mga tungkulin o yung kanyang mga utos na dapat natin gawin. Magiging isang patotoo ang bawat isa sa kagalingan na pinapagawa. Ipagmamalaki namin na meron kami isang Diyos ang bibigay ng kagalingan. Hallelujah. Tagapin mo, kapatid, ang kagalingan. Sumampalataya ka. Sabihin mo sa ating Panginoon. Mga oras ito, Panginoon, tinataas namin ang matoni sa kanyang karamdaman. Alam po namin, Panginoon, pagkamat wala siya rito, pero ang iyong kapangyarihan hindi nagbabago. Maraming kapatid na may mga karamdaman, ikaw po, Panginoon, ang mabot po sa kanila. Kasi naniniwala po kami, Panginoon, na ang iyong kapangyarihan ay hindi nalilimitahan dito sa lugar na ito. Kaya na rin, meron kang problema sa kapatid mo, sa magulang mo, sa anak mo, emotionally, meron kayong hidwaan o mga bagay na hindi maganda, mga pisahan, it's about time. Patawarin mo siya. O kung ikaw naman nagkamali, aminin natin, magpakumbaba tayo, humingi tayo ng tawad. Kasi gusto naman palaging wala tayong kaaway na tao. Gusto naman ipakita natin, iparanas natin ang willingness natin na makipag-ayos, makipag-settle. Kasi gusto ng Lord na palagi meron tayong peace kahit kaninong tao. Opo, Panginoon. Maaaring sa mga panahon ito, may mga bagay na gawa ng kalaban na humahadlang para totoong makasama tayo kay Lord. Alisin ang Lord. Alisin natin sa ng ating tahanan, sa buhay natin, yung mga bagay na nagiging hadlang para totoong makasama tayo sa ating Panginoon. Idolatry, witchcraft, horoscope, mga tradition na hindi gusto ng Lord, na wala sa kanyang salita, makalaya tayo dito sa pangalan ng ating Panginoon. Financially, nahihirapan ka, it's about time na ma-realize, makita mo, na pangako ng Diyos, hindi niya papukulangin ng kanyang mga anak. Ang tanong lang, ginagamit pa natin yung mga resources na binigay natin sa atin ng Lord ng takba. Gusto ng Lord maging good steward tayo sa lahat ng kanyang binibigay sa atin. Ayaw ng Panginoon na maging bulagsak tayo sa mga pagpapala na binigay niya. Patuloy, Panginoon, tinataas po namin ang aming mga kapatid during ng kaarawan, anniversary. Kayo po patuloy na magpala sa bawat isa kung paano naranasan namin yung pagmamahal, pag-ibig po rin yung nakaraang taon. Ito, nandito, didiwang ang kaarawan ng bawat isa. Kayo po, Panginoon, patuloy magbigay ng kagalakan, kasiyahan. Meron celebration kasama mga mahal sa buhay. Opo, Panginoon. Patuloy, tinataas po namin ang bansang Israel. Alam na alam po ninyo ang nangyayari po sa kanila ngayon. Ikaw nagsabi, Panginoon, ang bayang Israel ay ikaw nagmamayari.